Hi everyone! Kakahiya naman. Long time no hear. So matagal ako hindi nakapag-upload ng aking vlog kasi wala, super busy and stress and basta ganun, sobrang stress. Patayin ko lang yung fan. So ayun. Ay, 6:25 na. So kanina pa ako gising ng 4 a.m. gising na ako. Tapos nag-check ako ng mga Shopee ko. Nag-check ako ng mga Shopee tracking orders o tracking kung nasa na ba yung mga parcel. So yun, napakabagal talaga ng delivery ng SPX. So today is Sunday pero hindi ako pwedeng mag-day off kasi ang dami ko pang gagawin na costume and kailangan ko siyang i-ship out agad dahil napakabagal ng SPX mag-deliver. Ang daming mga facilities, certain facility na pinupuntahan. So for ngayon, ginagawa ko sa Chopper. Nagsisingit din ako ng video clips para kay Vicious Crochet. Hindi na ako nakakapag-update yung mga nakadikit sa akin sa pader. Natatakpan eh. June pa rin yan, pero July na ngayon. Ngayon kasi tulog pa yung bakasyonista ko. Yung brother ko nandito nagbabakasyon. Kaya hindi tayo solo living ngayon. Merong natutulog sa kwarto. Sleeper. Tulog pa siya. Ito siya, ito. Yun. Dito kami. Ang sinampay niya. Dito kami nagsampay kasi maulan. Sleeping pa siya. Hey, brother. Brother, hey. Hey, brother. Brother. Hey, brother. Sleeping pa siya, sleeping. So, ito nga pala, hindi ako nakapag-vlog din kasi, nawawala ako sa focus kasi. So, ito yung yung bago kong setup. Ewan ko, tingin ko siguro hindi niyo makikita yung pinagbago niya. Itong computer, dito siya nakalagay. So, dito ko na lang sa gitna nilagay. Tapos yung mga yarn ko para lagi nakikita sa selfie ko. Ayan, nandyan siya. Tapos ito naman yung pinahiram kasi ako ni ate ng ganitong lagayan. Yan. So, dyan ko na siya nilagay. Ang plan ko dyan, pipinturahan ko siya ng white. Pinturahan ko siya ng white para partner sila nito. Ayan. Para naman mag-connect yung color nila. Si Chopper, ang kulang nilang dito yung sombrero at bag. So, yung computer ko hindi ko pa nagagamit. Hindi ko siya madalas nagagamit pala kasi busy ako sa crochet ko. Yup. So, busy sa crochet. Tapos, hindi pa ako makagawa ng report ko para sa business ko. And then, ipapakita ko lang pala yung alaga ng brother ko. Ayun. Ito yung food niya. Tapos, ayun siya. Kinagit ako niyan eh. Sobra. Bakit ang labo? Hindi nakikita. Basta kinagat ako niyan. Ayan yung video. Ito na siya ngayon. Okay naman. Yung video, grabe, madaming dugo talagang tumutulo. Sobrang lalim ng kagat niya. So, ayun. Gusto ko lang magbigay ng update sa e-commerce business ko. Yung Shopee shop ko tuloy pa rin naman. Kasi, wala naman akong choice. Doon lang naman mas nakikita yung mga product ko. At, hoy! Tino mo utak mo dyan? Sarili ko, kausap ko yung sarili ko. Huwag ka maingay. Nag-uusap kami. Nagbablog itaw? No. Busy na ako mamaya eh. Biti ka na? Timpla mo kong kape, luto ka pantiton. Dapat matchad mo ko. No way. Bibi mo. Okay. Ano yung sinasabi ko kasi naman to eh. So yun, ang update ko sa aking e-commerce business. Tuloy pa rin ako sa Shopee ko. Kahit binago ni Shopee yung niya. Kasi dati kasi seller ang bahala mamili ng courier niya kung saan siya mas convenient. Pero ngayon kasi pinipilit ni Shopee sa lahat ng transaction yung Shopee Express. Yup, maraming umaaray sa Shopee Express ng mga seller. Parang ako aaray na rin ako kasi napakabagal ng delivery niya. Ang daming stock. Ang daming stock, 4, 5, 6, ganun.
Rizal area, parang tingin ko dun ang daming sorting facility. Kasi parang halos lahat ng sorting facility, hihintuan niya. First time, may nagko-complain na sa akin ng customer ko bakit daw ang tagal-tagal ng order niya. Tapos na yung monthly milestone ng anak niya, hindi pa rin dumadating. Kasi pabalik-balik sa sorting facility, sa 5. Nag-6 na, nag-5, 6, tapos bumalik ng 5. Ay, naku Shopee, ano ka ba naman? So, ang seller wala siyang kung wala siyang karapatan mamili ng courier. Buyer lang ang meron. So, buyer, meron siyang option para mamili kung sinong courier yung gusto niya. So, ayun. Kaya, kailangan ko pang i-message isa-isa yung mga buyer ko para piliin si JNT. JNT kasi mabilis mag-deliver and nagpi-pick up din sa bahay. So, si SPX, hindi na nga nagpi-pick up. Mabagal pa yung delivery. Tapos, mahal pa ng mga transaction. Ang mahal pa rin ng transaction fee niya. Tumataas ang mga commission fee, transaction fee, service fee ni Shopee. Pero yung product ko hindi ko tinataas. Tapos nagdagdag pa ako ng mga expenses. So yun ang update ko sa akin business. Ano pa ba yung kailangan kong i-update sa sarili ko? Mga kapatid ko matilok. Hindi nakita yung mukha. Ayun, si TikTok naman pala. Si TikTok palang update ko naman kay TikTok. Kakabalik ko, pero parang isang linggo lang yata akong nag-vacation mode sa kanya. Tapos, bumalik ako nung isang araw, pinon ko ulit siya. Hindi ko alam kung mapangit na din talaga si TikTok. Palagi kasing out of 2 orders, 1 RTS. So, tapos, hindi ako visible sa mga buyers. Unlike nung January to March yata, at saka last year. Pag titingnan ko yung shop ko, ang visitors niya nasa 100 plus, tapos marami nang umu-order nun. So, inisip ko, ano pa kaya kung ang views ko o ang visitors ng shop ko umabot ng 1,000, di maraming order. Pero ngayon, napaka-kuripot. Napaka-kuripot. Ayun, ang mga viewers, ang mga visitor lang ng shop ko, hindi na umaabot ng 20. Minsan 4 lang, 5, 10, ganun. Kaya walang umorder. Pag may umorder naman isang customer, isang araw, may umorder, pero hindi ko siya ni-ship. Mag-aantay pa ako ng kinabukasan. Yun, pag may umorder, ship ko siya. Kasi ginagawa lang nilang RTS Yun na nga, 2 na nga lang or 1 na nga lang yung order, magiging RTS pa. So ngayon may pabalik na naman akong RTS. So parang feeling ko nagko-content lang ako pag may RTS ako. Mamaya dadating yung RTS ko. Isang pirasong hikaw lang yun. Actually, nagtaas ako ng price. Nagtaas ako from 19 pesos to 25. Kasi lugi tayo kapag isa lang yung in-order. Kasi may packaging. Pag magastos ka rin naman sa mga packaging. Tapos ika-cancel nila. Tapos ikaw pa yung mababawasan. Tapos performance mo pa yung naapektuhan. So kaya siguro, isa sa reason kung bakit kung bakit ang baba ng mga visitors ko dahil sa mga RTS. Kasi nasiship ko naman siya Hindi naman ako nagkakaroon ng late dispatch violation. Tingin ko dun yun sa mga RTS. Yeah, so sad. So sad, but this is the truth. So, yun. This is update for myself. Update for my business. Ayan. Yung yarn ko, hindi ko pa rin siya nadadagdagan, pero kailangan ko na talagang bumili kasi meron ako mga orders na rush. So, yun lang for today's video. Sa usunod na RTS na lang ulit. Magbablog na naman tayo niyan. So, yun lang aking update sa aking mga ginagawa. Si Chopper yung tinatapos ko ngayon. Tapos binibigyan ko din siya ng video clip para kay Wishes Crochet. Dami din nang hihingi ng tutorial pero hindi pa ako talaga makagawa ng tutorial para doon. Namumula na naman yung mata ko. Bye!